Ngayong Easter Sunday, sisikat po si Haring Araw 5:49 ng umaga at lulubog naman 8 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ating moonrise, yan po ay 6:50 ng gabi, ang moonset ay 6:10 ng umaga habang ang illumination ay 100%. Kung kayo'y nasa ibang parte ng mundo, maaaring nasaksihan nyo ang blood moon o total lunar eclipse kagabi. Dito sa Pilipinas, kung hindi naman naging cloudy sa inyong lugar, partial lunar eclipse naman siguro ang inyong nakita kagabi till before 11 in the evening. Tonight, full moon pa rin po ang ating makikita sa kalangitan. Ibig sabihin, nasisinaga ng araw ang malaking bahagi ng buwan. Nangyayari rin ang phase na ito kapag ang buwan ay nasa opposite side ng sun with the earth in between. Sa tidal prediction along Manila Bay courtesy of Namria, ang ating pong high tide ay 0.71 meter 10:44 ng umaga habang 0.06 meter naman ang ating low tide 5:14 ng umaga. Ngayon mga kababayan, i-check naman po natin ang inaasahan lagay ng panahon sa susunod na 3 araw mula sa 3-day weather forecast ng Pag-asa. Simulan po natin dito sa Baguio City. Monday at Tuesday, asahan po natin ang fair weather condition habang partly cloudy skies naman ang mararanasan sa darating na Wednesday. Dito naman sa Metro Manila, magiging mainit po sa umaga tanghali bukas with possible thunderstorms sa hapon o gabi. Asahan naman po natin ang generally good weather condition sa Tuesday at sa Wednesday. Dito naman sa Metro Cebu, ayon po sa Pag-asa, asahan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-uulan o pagkidlat pagkulog sa susunod na 3 araw. Ganitong weather condition din po nga asahan natin sa Metro Davao, kaya magdala ng payong bilang panangga sa init ng araw o posibleng pag-uulan bukas sa Tuesday at sa Wednesday. At finally, sa may Zamboanga City, asahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa susunod na 3 araw. Ngayon naman mga kababayan, dagdag impormasyon po ang aming hatid. Alamin ko ano nga ba ang bagyo at mga epekto nito mula dito sa Project Dina. Dito sa Pilipinas, madalas nating nararanasan ang mga pinsalang hatid ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, kada taon ay higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility at ang mga ito ang kadalasang nagdudulot ng malakas na hangin at pag-ulan na siyang nagreresulta ng mud flow, landslide, storm surge at flash flood. Upang makaiwas sa sakuna, dapat laging handa. Bago dumating ang bagyo, suriin po natin ang ating kabahayan at kung hangga't maaari pagtibayin ang mga mahihinang parte nito. Mag-imbak tayo ng mga ready-to-eat na pagkain gaya ng tinapay, biskwit at delata na paborito ng pamilya. Mag-ipon din ng maiinom na tubig na maaaring tumagal ng hanggang 3 araw. Siguraduhin din natin na may laman ng mga gasol. Tiyakin na may sapat na kasuotan at ihanda natin ang emergency survival kit. Pagsama-samahin ang lahat ng mahalagang dokumento at ilagay sa lagayang hindi kayang pasukin ng tubig. Magtabi rin tayo ng sapat na pera. Siguraduhin puno ang baterya ng cellphone. Ihanda rin natin ang ating mga flashlight, radyong debaterya at pito. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas matataas na lugar. At paalala na sa ating mga kababayan na may taniman, anihin na ang mga gulay at prutas na maaari ng kunin. Makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para alamin ang pinakamalapit na evacuation center. Para sa mga kababayan naman nating mga isda, huwag nang pumalaot sa panahon ito dahil sa mga storm surge. Pag dumating na ang bagyo, manatiling mahinahon. Makibalita sa radyo,
magbasa ng dyaryo, makibalita sa iba't ibang social networking sites, at manood ng telebisyon para alamin ang lagay ng panahon. Sa panahon ng brownout, huwag itabi ang mga kandila at gasera sa mga bagay na madaling masunog. Lumikas kung pinayuhan na ng mga kinaukulan, ngunit bago ito gawin, isarado ang lahat ng mga bintana, ikandado ang mga parador, pintuan at gate, at patayin din ang main switch ng kuryente. Mag-iwan din ng mensahe kung saan pupunta at dalhin ang emergency survival kit. Huwag sumuong sa baha, subalit kung kailangan itong gawin, magsuot ng bota. Mag-ingat din tayo sa mga bukas na imburnal at iba pang daluyan ng tubig. Huwag tumawid ng ilog, lalo't kung ito'y lagpas tuhod na. Mag-ingat din sa mga ligaw na hayop na tulad ng ahas na maaari namang inanod ng tubig baha. Kapag lumipas ng bagyo, suriin muli ang bahay para alamin kung may nasira rito. Tiyaking walang outlet or kable ng kuryente na nakababad sa tubig bago buksan ang main switch ng kuryente. Ipaalam sa kinaukulan kung may nakitang nasirang kable o poste ng kuryente. Itapon ang mga naimbak na tubig ulan mula sa mga paso, lata at gulong upang hindi ito pamahayan ng mga lamok. Bagamat ang bagyo ay isang hagupit ng kalikasan, tumutulong itong tanggalin ang polusyon sa ating atmosphere at karagatan. Nakakatulong din ang ulan na dala ng bagyo sa ating karagdagang supply ng tubig sa mga dam, lalo na kung tagtuyot. Hindi natin makokontrol ang panganib na hatid nito, ngunit maaari tayo maghanda upang maisalba ang ating kabuhayan at ari-arian. Tamang kaalaman ay kahandaan. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas.